Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant us by the same Holy Spirit to relish what is right and, and just and always to rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, bro, sa opening prayer. Good Okay, evening Doc. again sa ating lahat. Nandito ngayon sa Zoom, ang nanonood ngayon sa Facebook at later sa YouTube. Welcome sa ating weekly lecture, Faith Seeking Understanding, Catholic Catechism, na? Knowing Our Catholic Faith. So, ngayong gabi, share muna natin ang screen. I-mute ko muna kayong lahat. Okay, mute all. And then, share. Yun. So, ang ating lecture ngayon ay entitled The Meaning of Baptism. Kinuha natin to pa rin sa libro, no? Sa bago kong bilhin na libro na Science of Life by Dr. Scott Hahn. Okay. So parati na nating siguro magtataka kayo bakit baptism, napaka basic. Alam na natin yan, binyag. Okay? Naligtas tayo sa binyag. So, pero bibigyan na ang ganda ng pag-present ni Dr. Scott Hahn. No? May bago tayong matutunan kung ano talaga ang kahulugan. No? Napakalalim ng kahulugan ng binyag. At dahil sa katagalan, hindi na pumapasok sa ating kaloob-looban ng ating puso at isipan ang responsibilidad na kaakibat dito. Okay. So nakarinig na kayo ng kasabihan, no? Life begins at 40. Ang iba naman 50, ang iba 30, no? Pero sa totoo lang, no? Ang buhay ay weather ang buhay weather lang. No, ang buhay ay nagsisimula sa binyag, na? Sa baptism. Actually, yung buhay natin hindi talaga nagsimula nung ipinanganak tayo. Ang totoong buhay, kasi may dalawang buhay. There is life and there is life. No? So, physical life at saka spiritual life. Nagsimula ang totoong buhay natin sa nung tayo ay bininyagan, nabautisuhan. Baptism, sabi ni Dr. Scott Hahn, ay quintessential sign of life. Anong ibig sabihin ng quintessential? Ito ang pinaka-perfect na example ng simbolo, no? Tanda ng buhay, ang binyag. Nagsimula lahat sa binyag. Diyan tayo nakapasok sa kaharian ng Diyos. Diyan tayo naging nakatanggap ng totoong buhay. Okay? Kahit ang cute-cute pa ng baby, no? Pag hindi pa siya nabinyagan, wala siyang totoong buhay. At sinabi sa Biblia, sa Gospel, John chapter 3 verse 5, no? Strict obligation para makapasok sa kaharian ng Diyos ang binyag. Sabi niya, kung hindi kayo mapanganak ulit, no? You will not be born again sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So itong pagpanganak ulit, born again, no? Hindi kayo mapanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, ito ay nagpapatungkol sa binyag, sa baptism. So ang binyag ay hindi lang ito kagaya ng turo ng ibang mga sekta, para sa kanila formality lang ito. Hindi ito ang nagbibigay ng kaligtasan. Yung pananampalataya mo
kay Kristo, yun ang nagbibigay kaligtasan. Kaya hindi sila naniniwala ng mga batang paslit bibinyagan kasi wala pang isip. Ha? Pero ang turo ng totoong simbahan, ang turo ng tinatag ni Kristo na simbahan ay ang binyag hindi lang siya formality. Ito ay sakramento na tinatag ni Kristo para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ha? Kasi sa simbolo, sa tanda na ito, ay dumadaloy ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang grasya. Ha? So nabanggit natin sa previous natin na lecture na itong mga simbolo na tinatag ni Kristo ay hindi lang ito ritual, hindi lang ito panglabas na mga ginagawa, hindi ito'y nagbibigay talaga ng buhay. Mababago talaga ang ating buhay. No? So, at ang huling tugon, no? Ang huling habilin ni Jesus bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, "Go to all nations, make disciple." Katapos, para sila maging disciple, binyagan niyo sila. No? Sinabi talaga ni Jesus, binyagan niyo sila. Napaka-importante talaga ng binyag. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa tatlong persona. At nung tinanong si Pedro, ang pinakaunang Santo Papa na itinalaga ni Jesus para mangalaga sa kanyang simbahan na tinatag, tinanong siya, anong gagawin namin para maligtas? Anong sabi niya? Magsisi kayo at magpabinyag. No? Magsisi at magpabinyag. Lahat kayo. No? So, importante ang binyag talaga. No? So, hindi ka mabubuhay dito sa mundo kung hindi ka pinanganak. Ha? Importante ang natural birth. Pero hindi ka rin magkakaroon ng supernatural na buhay, meaning buhay na walang hanggan, no? Supernatural. Mahirap itagalog yung supernatural, no? So, buhay ng Diyos ang supernatural. Hindi ka rin magkakaroon ng supernatural na buhay kung walang binyag. So, kagaya ng buhay natin sa physical, ipapanganak ka muna. Pero kailangan ipanganak ulit. Kasi sabi ni Jesus, yung pinanganak sa laman ay laman lang. No? Ay laman lamang. Pero yung pinanganak sa espiritu ay espiritu. So, hindi tayo pwedeng ipanganak sa laman lamang. No? Dapat ipapanganak tayo sa tubig at sa espiritu. Now, pwedeng sabihin mo yung mga taong hindi pa nabinyagan, no? Hindi pa nabinyagan sa ngalan sa Ama, sa Espiritu Santo, sa ating simbahan, pwede kang magkaroon ng pitik ng puso mo. No? Pwede kang buhay na buhay tignan. Marami kang nabubuhay ka, maraming nakakita sa iyo, marami kang kaibigan, no? Pero hangga't hindi ka nabibinyagan, no? Wala tayong buhay na sinasabi ni Jesus na buhay. Yung buhay na tinutukoy niya. So ibo yung buhay na pisikal, yun ang sinatawag na suke, no? Sa Hebrew, suke, sa Greek, ang zoe, yun ang supernatural life, the divine life. No? Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So kahit buhay ka pa, meron kang physical na buhay, pero wala kang buhay na supernatural. So, pag-uusapan natin, no, mamaya kung anong ibig sabihin ng supernatural na buhay. Okay.
Okay. So, ito actually, mga kapatid, ang pinakalaman ng ating lecture, ang pagiging ama, no, ng Diyos sa atin. Kasi parang nabaliwala na natin ito eh. Ha? Yung pagiging Kristiyano ay ang pagsunod ng mga utos. Yun, kasi pag hindi tayo ng makasunod ng utos, paparusahan, baka mapunta sa impyerno. So, ang tingin natin sa Kristyanismo parang nililimitahan ang ating mga kilos, ang ating mga kasiyahan, nililimitahan, no? Parang bakit may ganito pa? Hindi ako makaka-enjoy. So, yung binyag natin para lang naging seremonya na lang na nakakalimutan natin. At of course, makakalimutan talaga natin kasi andyan ang diablo. Kinukuha niya sa ating isipan. No? Binibigyan niya tayo ng doubts. At pag hindi natin pinapractice, hindi tayo masyadong nagpe-pray, wala yung kahulugan. No? So, ganito. Balik tayo sa basic. No? Parang naging cliche na lang. Ibig sabihin ng cliche, yung parang naging mema na lang ba? Meme. Parang naging kasabihan na lang. God is our Father. Okay, God is our Father. Ama natin sa ang Diyos. Pero nawala na yung totoong kahulugan. So, palaliman natin. Okay. So, bakit ba gustong patayin ng mga Hudyo si Jesus? Kasi inaangkin niya na ang Ama ay ang Diyos ay ang kanyang Ama. Alam nyo, napakalaking kalapastangan niya pag sinabi mo sa panahon na yon na ang Diyos ay iyong Ama. Kasi tayo ay tao, natural. We are natural beings. Si God, supernatural being. Hindi tayo magkapareho ng nature. Okay? Hindi tayo magkapareho ng nature. Tayo ay natural being. Si God is supernatural. Ano naman yung mga angels at mga fallen angels? Ang tawag sa kanila, preternatural beings. Tayo, natural. Ang angels, nasa gitna, nasa preternatural. Si God is supernatural. Hindi tayo magkaparehas ng nature. Kaya, malaking kalapastangan na inaangkin ni Jesus, no, para sa mga Hudyo na ama niya. Kasi hindi supernatural, natural ka lang. No? Kaya hindi nila matanggap-tanggap na si Jesus ay supernatural din. No? So, si Jesus ay supernatural. So, magkapareho sila ng nature. Kahit sa mga Muslim, hindi mo pwedeng tawagin si God na Father. Blasphemy yan. Blasphemy para sa Islam na tawagin mo si God na Father. Kasi si God ay distant. He is the master. No? Tayo ay servant lang. Blasphemy. So, kahit adopted ka pa, no? Or anak ka, dapat parehas kayo ng nature sa iyong anak at magulang. So, kahit anong pagmamahal ko sa isang hayop, hindi ko siya pwedeng magiging matawag na anak or adopted son kahit papeles kasi hindi kami magkaparehas. Human being is different, no? Magkaiba sa mga hayop. No? Hindi tayo parehas ng nature. Now, so, gustong patayin ng mga Hudyo si Jesus kasi tinatawag niya ang Diyos na kanyang Ama. Parang tinataas niya ang sarili niya at parang pinapareho niya ang antas niya sa Diyos. Kaya kalapastangan gusto nilang patayin kasi lapastangan si Jesus para sa kanila. Kasi sa mga Hudyo, pag sinabi mong Ama, pareho kayo ng nature. Dapat parehas kayo ng nature. Hindi mo pwedeng matawag na nature na anak mo pag hindi kayo parehas ng nature. So, kuha nyo. Now,
So, ang pagkaama ng Diyos, yan ang pinakalaman ng Ebanghelyo ni Jesus tungkol sa kaligtasan. Uulitin ko, ang pinakalaman at puso ng mensahe ng Ebanghelyo ni Jesus ay ang tungkol sa pagkaama ng Diyos at tayo ay kanyang anak. Okay. So ito ngayon ang anggulo na titingnan natin sa kahulugan ng binyag. Okay? Now, nung tayo, so di ba tayo natural? Tapos bininyagan tayo. Nung tayo ay bininyagan, nagkaroon tayo ng binago ang ating nature. Binago ang ating nature, imbis na natural, naging supernatural. Naging magkaparehas sa nature ng Diyos. Kuha niyo? So yun ang kahulugan. So kaya pwede na nating tawagin ang Diyos Ama na Ama. Kasi magkapareho na tayo ng nature sa Ama. Supernatural beings na tayo. Supernatural beings na tayo. Hindi tayo nanatiling nature. Kaya, mga kapatid, yun nga ang sinasabi natin, hindi tayo makapasok sa langit kahit anong bait natin. No? Kahit anong bait natin, kahit ano ka matulungin natin, kung anong kadami ng ginawa nating mabubuti sa ating paningin, kung tayo ay nahiwalay kay Kristo. Kung nahiwalay tayo kay Kristo sa mortal na kasalanan. Kasi pag gumawa ka ng kasalanan, babalik ka sa natural. Hindi ka na supernatural. At walang taong natural na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan niyang mabahagi. Dapat matanggap niya sa kaniyang nature ang supernatural nature ni God. Di ba? So, kaya sa ating sarili lamang, kung wala si Kristo sa atin, hindi tayo nabinyagan, or kung nabinyagan man tayo, humiwalay tayo kay Kristo sa mortal ng kasalanan, babalik tayo sa pagiging natural. Okay? Now, so, kung tayo ay nabinyagan, pwede kaya tayo na matatawag na children of God. Strictly speaking, ginagawa ng iba na synonym, we are all children of God, pagano man o hindi. Ang ibig sabihin nila dyan, na tayo ay nilikha ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Pero strictly speaking, theologically speaking sa Bible, ang pwede mo lang talagang tawagin, technically speaking, na children of God, ay ang mga nabinyagan. Kasi kung hindi ka nabinyagan, hindi mo natanggap ang nature na supernatural. So, na-transform ka. So, yun ang ibig sabihin ng to be baptized. We shall be like Him. Kaya nga, kung tayo ay nasa langit na, nagkakaroon tayo ng anyo ng Diyos. Kaya magtataka yung ibang sekta, bakit naririnig yung prayers, hindi naman makapangyarihan ang tao. Magiging kagaya tayo ng Diyos. So kung yung mga prayers natin sa mga saints, naririnig nila. Kasi nagiging kagaya natin ang Diyos. We become like God. Hindi tayo, we become God. We become like God. So, magkakaroon tayo ng mga katangian kagaya ng Diyos. No? Hindi natin lubos alam kung anong hanggang saan ang katangian na ibibigay niya sa atin kung tayo ay nasa langit na. Pero I'm sure, isa niyan ay maririnig natin ang mga daing ng mga taong naghihingi ng ating mga panalangin. Di ba? Now, ang sabi ng mga theologians, ito ay isang marvelous exchange. Ang ibig sabihin ng exchange, alam niyo naman, di ba? Ang hindi ko alam sa Tagalog. Basta exchange, alam niyo na exchange, di ba? So, ang Diyos naging tao, no? Naging kagaya sa atin
para tayo ay maging kagaya niya. Si Jesus, naging tao, para ang tao ay magkaroon ng katangian ng Diyos. No? The Son of God became the Son of Man. Para tayo, mga anak ng tao, ay magiging anak ng Diyos. Kita mo ang sakripisyo na ginawa ni Jesus? Ha? So, sa binyag mga kapatid, ang pagdidiinan natin ng pansin dito ay natanggap natin ang divine nature. No? Na nagbago ang ating anyo. We become like God. We become like God. Naging supernatural beings tayo. No? So, think for it for a moment. No? Think about it for a moment. Palaliman nyo kung anong ibig, ano ka kahalaga, ano ka espesyal yan na maging supernatural ka. No? So kahit anong pango pa ng ilong mo, ng lapad pa ng tenga mo, kung anong tagyawat mo pa, sa panglabas lang yan. Kahit bungi ka pa, kung ano pa yung pangit ka, pero sa panglabas lang yan, sa loob-loob, you are supernatural. No? So, nabinyagan ka into Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan niya. So, tayo ay mabubuhay sa kay Kristo. So, ang mga early Christians, ang tawag nila dito sa binyag, ang tawag nila ay divinization or deification. Yung proseso kung paano ikaw ay naging Diyos. Naging kagaya ng Diyos. Imagine, ultimo, natural ka lang. Pero, ginawa ka ni God na supernatural. No? Supernatural. Sa pamamagitan ng binyag. Ganun kalalim ang ibig sabihin ng binyag. So, kagaya ng, di ba, pinanganak ka. May kontribusyon ka ba ng pinanganak ka sa nanay mo? Wala naman, di ba? Pure gift. So, yung binyag natin, pure gift din. No? Kaya sinabi sa Bible, we cannot boast. Hindi sa ating, dahil sa ating kagaling, ating mga gawa, tayo nakatanggap ng kaligtasan sa binyag. So, sa binyag, natanggap natin ang supernatural nature, meaning, ligtas na tayo. Makakapasok tayo sa kaharian. Pag ikaw ay supernatural being, siyempre, makakapasok ka sa kaharian. Meaning, ligtas ka na. Okay? Pero, wag nating pangunahan, yung pagiging supernatural, pwede pa nating mabalik sa pagka-natural pag tayo ay humiwalay kay Kristo. Okay? So, kaya parating inuulit-ulit ni Kristo, manatili kayo sa akin. Manatili kayo sa akin kasi pwede tayong humiwalay. Kahit tayo ay naging supernatural na, pwede pa tayong humiwalay. Kaya parating pinapaalala ni Kristo, manatili kayo sa akin. Remain in me, and I will remain in you. Those who remain in me, my Father will love him. Those who remain in me loves me. At sino yung nagmamahal sa Kanya? Ang sumusunod sa utos ng Kanyang Ama. Those who have the commandments of God. At ano pang sabi ni Kristo? Sino yung nananatili sa Kanya? Those who eat the flesh and drink His blood remains in me. So, pagkatapos nating mabinyagan, meron tayong responsibilidad na manatili sa Diyos. Okay? So, ang ibig sabihin, yung binyag, hindi lang siya paghugas ng ating kasalanan, hindi lang ganon. Hindi lang pagbabayad ng ating utang na hindi natin kayang bayaran, yeah? Hindi lang tayo natubos sa kasalanan, kundi tayo ay naging anak ng Diyos. So, ito yung focus ng lecture na ito, ang pagiging anak ng Diyos. No?
Kasi ito yung nakakalimutan natin. Sinasabi natin pero wala na sa loob ng ating puso. So, since the beginning, maraming sinasabi sa Biblia ang tungkol sa binyag. No? Napunta tayo sa pagtutuli, circumcision. Di ba nung una, walang binyag? Anong sa unang panahon? Sa panahon ng Old Testament. Ano lang? Tuli. Yun ang kasunduan or covenant, no? Na ikaw ay magiging kasapi sa miyembro sa angkan ni Abraham. So meaning, kung angkan ka na ni Abraham, nagiging angkan ka rin, kasapi ka sa angkan ng Diyos. So yun ang sinabi. Yun ang reason bakit tinutuli. Okay? Pero ang tuli, ito ay prefigurement. No? Kung sa Binisaya pa, ang katumanan. Ang katumanan, the fulfillment. Ito yung kanyang tinuturo ng circumcision kung ano ang fulfillment. No? So, ang baptism, ito yung pinaka-final. Prefigurement lamang ang circumcision. Ang sabi ni St. Paul, tuli na hindi gamit ang kamay. Circumcision made without hands. So ano yun? Yun ang binyag. Sa binyag, tayo ay inilibing kasama si Kristo. So, ano ba yung mga bata, 8 days old, tinutuli? Mga bata. Kaya, mga bata, binibinyagan din natin. Kasi, ginaya natin yan sa Old Testament. No? So, tutuluyin ka para maging anak ka ni Abraham. Okay? So, bakit mo kailangan maging anak ni Abraham? Kasi si Abraham ay pumasok sa kasunduan sa Diyos na siya ay magiging pamilya ng Diyos. No? With circumcision, pumapasok ka sa isang kasunduan na ikaw enter into God's covenant, no? With the family of Abraham. So, anong ibig sabihin ng covenant? Parati tayo nakikinig, nakakarinig ng term na covenant. Legal action yan. No? Nanunumpa ka na ikaw ay magiging pamilya sa hindi mo dating pamilya. So, hindi kayo magkamag-anak. Magiging magkamag-anak na kayo. Yun ang covenant. Hindi kayo magkamag-anak, magiging magkamag-anak na kayo dahil sa covenant. Like for example, marriage, hindi magkamag-anak yung lalaki at babae. Papasok sila sa covenant. That is, marriage is a covenant. Adoption, hindi mo siya totoong anak, pero dahil inadapt mo siya, naging membro. So, gumawa ng covenant si God kay Abraham na magiging siya ang pamilya niya dito sa mundo. Si Abraham ang magiging pamilya niya sa mundo. So, kung magpapatuloy ka, magiging kasapi ka sa angkan ni Abraham at magiging angkan ng Diyos. Okay. So, ito ang preeminent sign. Na? Masakit ang tuli, di ba? Masakit, pero it is worth it. Kahit masakit ang tuli, it is worth it to become the family, to belong to the family of God. No? Kaya, yun, mga bata, binibinyagan natin dahil din sa yung mga bata tinutuli din nung panahon na yun as a covenant. Pero yung binyag is a circumcision made without hands, kagaya ng sinabi ni St. Paul. So pagtuli, masusugatan, tutulo yung dugo. So ito yung simbolo ng pagpatulo ng dugo, ito ay down payment sa
papasok ka sa isang panunumpa na ibibigay mo ang iyong buhay sa Diyos. No? Ang dugo na ito ay parang down payment mo na ialay mo ang iyong buhay. Sa binyag, hindi tayo nagpapatulo ng dugo, hindi masakit ang binyag, tubig lang, pero mas mabigat ang kanyang responsibilidad. Mas mabigat ang kanyang kabayaran. Ang sabi ni Saint Ambrose during 4th century, ang sabi niya, sa tuli, isang parte ng katawan nakaka-experience ng sakit at sa panandaliang panahon lang. Pero sa binyag, mas matindi. Kasi ang binyag ay isang sakramento ng krus. Okay? Na tayo ay sumama sa kamatayan. Namamatay talaga tayo kasama sa kamatayan ni Kristo. We are baptized into His death. At paghaon sa tubig, ahon ni Jesus sa tubig, umahon din tayo at nabuhay. Okay? Nabuhay tayo kasama niya. So, ibig sabihin, eto, huwag niyong kalimutan to na ito yung pinakasentro ng ating lecture. Ibig sabihin, mga kapatid, screenshot nyo, memorize nyo, Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ and I no longer live. Ganun kalalim ang binyag, mga kapatid. Nung tayo bininyagan, huwag natin kalimutan, tumigil na tayo sa pagiging buhay. Meaning, namatay na tayo sa ating sarili. So meaning, kung tayo ay buhay ngayon, itong buhay natin, hindi na sa atin ito. Hindi na tayo nagmamay-ari ng buhay natin. Pumasok tayo sa kasunduan na tayo buhay ngayon, pero ang buhay natin, hindi na tayo ang nagkokontrol dapat. Si Kristo na. Binili na yan. So, gaya ng isang slave, ay, bibilhin ko yan, hindi ka na slave niya, slave ka na ako na ang slave mo. Okay? So, it is no longer I who live. So, dapat yun ang mentality natin mga Kristiyano na yung buhay ko, hindi ko na pala ito pagmamayari na ako yung kung anong enjoy, kung anong mga kahilayan ang ginagawa ko, kung ano yung mga plano mo na wala si Kristo. So, yung buhay mo pala, pumasok ka sa kasunduan na itong buhay mo hindi na sa'yo. Kay Kristo na ito. The life I now live in the body, I live by faith. So, kaya tama talagang ginagawa ng mga santo na puro Diyos na lang talaga ang inaatupag nila. No? Hindi ko sinasabi na ganun din ginagawa ko. I'm trying to. No? So yun ang ibig sabihin ng binyag, mga kapatid. Pumasok tayo sa isang kasunduan. Okay? So, my body, my choice. Diba? My body, my choice. Abort dito. Kasi katawan mo to. Tattoo dito. My body, my choice. No. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith. Yan ang ibig sabihin ng binyag. Patay ka na nung bininyagan ka. Yung buhay mo, hiram na lang. Hiram sa Diyos. Hiram kay Kristo. So, isa kang bagong nilalang. New creation. No? A new creation. Tatanungin mo, bakit para hanggang ngayon new creation ako? Bakit gusto ko pa rin gumawa ng kasalanan? Gumawa nito? Bakit natutokso pa rin ako? Yeah, kahit kasama yan ng ating punishment. Kasama yan sa ating punishment na concupiscence. No? Kasi nawala na yung ating original innocence. No? Concupiscence,
because sa ating fallen nature, mag-i-struggle tayo. Pero kahit nag-i-struggle tayo, no, nawala na yung preternatural gift na complete control of our will, we are new creation. So, kaya, kahit tayo ay naging supernatural na, kahit new creation na, hindi tayo nakaligtas sa suffering. Magsasuffer pa rin tayo. Okay? Andyan pa rin ang suffering, andyan pa rin ang struggle. Ang struggle na piliin natin ang Diyos kumpara sa ating sarili. No? Ang number one natin na kalaban ang ating sarili. No? Ang diablo, andyan lang yan para udyukin ka na piliin mo yung sarili mo. Yung sarili mong enjoyment, yung sarili mong kapakanan. Yun lang ginagawa ng diablo. Hindi naman ang diablo lalapit sa'yo, piliin mo ako, piliin mo ako. Di ba? Ang pangit-pangit niya. Bakit mo siya pipiliin? Inuudyok ka niya na piliin mo yung kasiyahan mo. You deserve that. You deserve that. You deserve to enjoy. So, yun ang ginagawa ng diablo. So, mag-i-struggle tayo hanggang sa huli. Andyan ang suffering, no? Pero hindi tayo malulungkot, hindi tayo mawalan pag-asa dahil pinangunahan ni Kristo. Nauna siyang nag-suffer. No? Siya ang pioneer. Hindi ang, sige mag-suffer kayo para pumasok kayo sa kaharian. Kung makasurvive kayo. Siya, pinakita niya. Siya yung naging modelo natin. Siya yung una. He has gone before us to serve the model and our imitation. No? Para ma-empower niya tayo. Kasi kung hindi siya nag-suffer, di ba? Anong gagawin natin? Magmumukmuk tayo, magbabagulbul. Sabihin natin, suffer kami, nag-enjoy ka naman dyan. Pero hindi tayo makaka-complain because God, Jesus Christ, suffered a horrible death. No? Kagaya ng napanood kong yung true story na We Were Soldiers, si Lieutenant Colonel Hal Moore, sabi niya, siya yung colonel, siya yung nag-lead ng batalyon doon sa Vietnam, gera, no? Hindi ko ma-promise sa inyo na madala ko kayo lahat dito na buhay, balik na buhay sa bahay niyo, pero isa lang ma-sure ko, ako ang pinakaunang mag-set foot sa battleground, ako din ang huli na aalis. So, pag ikaw ang leader, ikaw yung una. So, ganun ang ginawa ni Kristo. No? So, kung tayo ay bininyagan, nabubuhay tayo, we live the life of children of God. So, dapat, mabubuhay tayo na parang anak ng Diyos. No? Paano tayo mabubuhay kagaya ng anak ng Diyos? Kung mabubuhay tayo kagaya ng pamumuhay ni Kristo. No? Gayahin natin kung paano nabuhay si Kristo. No? When we live as He lived, when we suffer as He suffered. Kaya hindi tayo pwedeng maging allergic sa suffering. So, mabubuhay tayo kagaya niya, dapat magdudurusa tayo kagaya niya. So, dahil tayo ay nakagawa ng kasalanan, di ba? We rebelled. Merong kaparusahan, yung punishment. Pero yung punishment na binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, di ba sabi niya, mula ngayon, kayo ay magpapawis, magtatrabaho. Ano ba yan? Dahil lang ba gustong maghiganti ang Diyos? So, hindi. Ang punishment na ipinataw ng Diyos sa atin ay hindi vindictive. Hindi siya divine revenge. Hindi rin siya punishment fit to the crime. Kasi kung tutuhanin ng Diyos yung parusa, hindi natin kakayanin. Kapiranggot lang yung parusa na binigay niya sa atin. No? Hindi actually fit to the crime na ginawa natin. So, ang parusa na binigay niya sa atin
ay pinitensya. Pinitensya para ating matanggal, no? Ma-uproot, parang binubunot natin ang puno hanggang sa ugat ng ating kasalanan. Ano yung pinakaugat ng ating kasalanan sa lahat ng pinakaugat? Pride. Yun ang pride. Me. That is pride. No? So, para mabunot natin ang ugat ng kasalanan natin, which is pride, hinayaan niya tayong, pinarusahan niya tayo. That is penitential. So, hindi yan parusa dahil lang sadista siya na gusto niya lang makaganti, ganun. Punishment is penitential. No? Now, balik tayo. So, by the power ng ating baptism, sa binyag, dumaloy ang grasya. Makakapamuhay tayo, no? Sa buhay ni Kristo. At ang buhay ni Kristo, ang supernatural na buhay, ay hindi magsisimula sa langit. Magsisimula dito. So, hindi ibig sabihin ng supernatural life ay wala ka ng problema. Parang langit, hindi. Ang buhay dito, kahit nagsasuffer ka, pwede kang makapamuhay ng supernatural life as long as you are connected with Christ. Ha? So, tayo ay dahan-dahan habang nabubuhay tayo sa pamamagitan ng suffering, sa pamamagitan ng pagdurusa, suffering, dahan-dahan magbabago ang iyong anyo sa kagaya ng anyo ni Kristo. Through suffering, discipline, yung suffering, yung kahit lahat ng inconvenience, ibig sabihin yung hindi ka komportable, kailangan mong gumising para mag-pray, suffering na yan. Yung hindi mo lahat nakukuha yung gusto mo, suffering na yan. Hindi kailangan suffering na may cancer ka, hindi kailangan ng suffering na sunugan ka or na hold up ka. No. Lahat ng mga hindi ka komportable, suffering na yan. Sa pag-i-struggle mo, sa pagwaksi sa mga tukso ng kasalanan, suffering na yan. No? So, through suffering, dahan-dahan tayong nababago ang ating image into the image of Christ. Kagaya ng pagtitiis natin sa ating mga ugali ng ating asawa, no? Pagtitiis natin, at hindi natin sila hinihiwalayan kasi kasal tayo sa simbahan, hindi natin sila hihiwalayan, nagbabago ang ating ugali. Nagiging mas mapasensya. Magpapasensya, we develop virtue. Diba? We develop virtue, patience, humility, wisdom, ganun. So, we are conformed in Christ, not in spite of our suffering, but through suffering. So, paano niya tayo mababago yung anyo natin? Through suffering. With the help of grace. Kasi pag walang grace, hindi natin kayang ma-survive ang suffering. So, ang struggle every day is, gagawin ko to, yung tungkol kay God, prayer. So, ang nature natin, ayaw mag-pray. Ayaw gumawa, ay tumulong. Ayaw magtrabaho. So, we are struggling, we are suffering against our temper, our bad attitude. No? So, itong suffering natin ay nagiging redemptive. No? Nakakaligtas para sa sa ibang tao at sa atin. So, itong penitential na punishment na ito is called suffering. So, hindi lang to punitive, hindi lang to punishment lang.
it is penitential. So meaning, suffering is pedagogical. Ano ibig sabihin ng pedagogical? Nakakaturo, nagtuturo, parang teacher. Teaching. Pedagogical means teaching. So, tinuturuan tayo ng suffering na bibigyan natin ng halaga kung ano ang walang hanggan kumpara sa mga bagay na may hangganan. So, for example, nung ikaw ay malakas pa, bata pa, okay na, parang you can live forever, nakakalimutan mo ang Diyos. Pero pag ikaw ay nagkaroon ng sakit ng ngipin, sakit na puwet, kung ano pa yung ingrown, kung ano man dyan, naalala mo, ay, hindi pala ako immortal. Pwede pala akong mamatay. Masakit pala ang sakit sa tiyan. Pag tumatanda ka na, parang kinakalabit ka na ni Lord, lumalabas na yung mga arthritis, lumalabas na yung mga high blood, lumalabas ka na, hindi ka na ganun kalakas. So, through suffering, naalala ka, pinapaalala sa'yo, na bibigyan mo ng halaga what is the meaning of life, which is infinite. Di ba? Sino ba sa atin, in all honesty, makakapagsabi na ang love natin kay God has been perfected? Wala, di ba? Through suffering na inaalaw, na pinapayagan ng Diyos na mangyari sa atin, is nagiging perfect ang ating love. Kaya nga mga kapatid, mabasa nyo sa 1 Corinthians, yung works mo, kung hindi siya, it will burn, no? You will suffer through loss. Doon ang verse na galing ang purgatory. Kaya nga, sa purgatory, nagsasuffer tayo sa purgatory. Bakit? Pine-perfect ang ating love kay God. Yung imperfect love mo kay God, pine-perfect through the sufferings in purgatory. Kasi kung dito, hindi ka pa namatay, bago ka namatay, na perfect mo na yung love mo kay God, hindi ka na dadaan ng purgatory. Diretso ka na sa langit. If you have perfected your love for God. Kasi, pwede kang mamatay na supernatural. Meron kang sanctifying grace. Pero, meron ka pang natitirang mga self-love. Natitirang mga selfish love. Attachment to creature. Attachment to mga created beings compared to God. So, i-burn yan. No? Ipupurify yan. So that masasabi na you love God with all of your heart, mind, and strength. Kasi makakapasok sa langit, yun lang ang nagmamahal sa kay Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Now, kung mamatay ka na hindi pa ganon, dadaan ka pa sa purgatory. Now, dinidisiplina tayo ni Lord. No? Paano tayo dinidisiplina? Through suffering. Why? Because hate tayo ni God? Because of God's love. Dinidisiplina tayo, one principle. Dahil sa pagmamahal. Because of love of God. Dahil mahal niya tayo, kaya niya tayo dinidisiplina. Tayo. Yeah? So kahit nung tayo nagkasala, hindi siya tumigil. He did not love us less. Hindi siya tumigil sa pagmamahal sa atin. Mahal niya tayo, kaya papayagan niyang pumasok yung mga sakit, disiplina sa buhay natin para makababalik tayo sa ating senses, go back to God. Dahil mahal niya tayo. Kagaya din sa mga anak natin. Ba? Anak natin. Yung anak ko. Nagiging pilyo. Biglang disobedient. Sometimes, may ginagawa mga kabulutan. Hindi ko na ba sila mahal? Mahal ko pa rin. Di ba? Kaya dinidisiplina ko. Nagtataka ba kayo kung bakit pinayagan niya tayo, dinisenyo ng Diyos na magkakaroon tayo ng anak?
Bakit hindi na lang tayo gagawin ng lahat? Walang magulang, walang anak. Bakit niya dinisenyo na meron tayong anak, meron tayong magulang? Para maintindihan natin kung anong pagmamahal ng Diyos sa atin bilang anak. Para maintindihan natin kung paano magmahal ang isang magulang sa isang anak na mahal niya pa rin. So, yung dinidisiplina natin ang anak, gusto niya ng iPad, gusto niya ng cellphone. Kung papayagan na natin ang ating anak, di ba? 3 times, siguro 24 hours a day, mag-gadgets yan. Pero hindi natin pinapayagan. Kasi masisira sila. So, anong mangyayari? Pag hindi nyo pinayagan mag-gadget ang anak nyo, magdadabog, iiyak, magsisimangot, parang makikita niyo na parang ayaw niya sa'yo, disappointed siya sa'yo. Pero tinitiis mo lahat yan. Tinitiis mo lahat na hinahayaan mong iiyak sila, susungit, or magagalit sa'yo sandali, magdadabog. Kung gusto mo lang sana, sige, pagbigyan mo sila. Pero alam mo, pag pinagbigyan mo sila, masisira ang buhay nila at lalaki sila na magiging adik, magiging tambay, hindi makakatayo sa kanilang sariling, mawawala sila. Wala silang future. Kaya, ang disiplina sa tingin mo, sa unang tingin ng isang tao na dinidisiplina, killjoy si daddy, killjoy itong si nanay ko, pinapatrabaho kami, pinapatwalis kami. Tinuturuan tayong magiging independent. Binibigyan tayo ng parusa para tayo ay maka-learn. So sa unang tingin, ang discipline parang suffering, ano ba to? Hindi natin intindihan. Pero ayaw ng Diyos na mawalay tayo. Kasi pag tayo namatay, nahiwalay sa Kanya, forever hindi na niya tayo makikita. Ayaw niya yun. Kaya ganun din. Ayaw natin ang anak natin makulong. In the future, magiging kriminal dahil hindi natin dinidisiplina. Discipline is always unpleasant. Okay? So that is the way is through suffering. So, ang binyag, mga kapatid, is so radical, so revolutionary. Na? So, kahit nga si Nicodemus, isa sa pinaka-bright na teacher of the law, hindi na naintindihan yung binyag. So, kung babasahin natin ang Bible, mahaba-haba na sinabi ni Jesus, parang sinasabi niya kay Nicodemus, maiintindihan mo lang yan kung ikaw ay matanggap mo na ang nature ni God sa binyag. Kasi sa binyag, matatanggap natin ang wisdom of God. The gifts of the Holy Spirit. Wisdom, understanding, knowledge, counsel, fortitude, piety, fear of the Lord. The wisdom from God. Diba? Okay, punta tayo sa Genesis. Okay. Chapter 3, verse 2. Sabi ng serpent, kainin niyo to, yung prutas. Sagot ni Eva, hindi, kasi sabi ng Diyos, wag na wag kakainin ang prutas na yon dahil oras na kinain namin, mamamatay kami. You will surely die. Na? Anong sabi ng serpent? Hindi kayo mamamatay. No? Ayaw niyang ipakain dahil alam ng Diyos na sa oras na kainin nyo, mabubuksan ang inyong mga mata at magiging kagaya kayo ng Diyos. So alam niyo naman, sinungaling. Sinungaling ang diablo, di ba? Magiging kagaya kayo ng Diyos. So, hindi nila alam, kagaya na sila ng Diyos dahil meron na silang sanctifying grace. At anong mabubuksan ang mata nyo, makita nyo ang mabuti at masama. Sounds familiar? Sinasabi ng mundo ngayon, paano mo malalaman ang pagiging mabuti kung hindi ka makaka-experience ng buhay makasalanan? Diba? Yan ang parating sinasabi. Paano ka magiging mabuti kung hindi ka nakadaan ng pagiging
bugoy-bugoy, na magiging bad boy. Dapat ma-experience mo lahat. So, yan ang language ng devil. Gustong ipa-experience. Yung iba, hinahayaan nila ang kanilang anak na magbasa ng mga libro, ng mga atheist, ng mga libro, tapos magagambala ang utak ng anak, mawawala ng faith kay Lord. Anong sabi ng iba? Anong sabi ng ibang parents? Hinahayaan ko ang anak ko na magbasa para siya na magpasya kung saan siya. Yan ang words ng devil. To know good and evil, ikaw magpasya. Now, you have to guard the mind of your child. No? May kakilala akong ganon, hinahayaan niya yung anak niya magbasa ng mga atheistic books against God. So ngayon, hindi na niya makuha ang isipan ng anak niya. Atheist na yung anak niya. No? So, your eyes will be open. Yun ang language ng devil. Diba? Now, sandali lang. Nung kinain ni Adan at ni Eva yung prutas, ang sagot, namatay ba sila? Hindi. Nung namatay ba sila, anong kunain nila? Bumagsak ba sila at nangingisay at namatay? Hindi. So ano ibig sabihin? Tama ba ang dyablo? Tama ba ang dyablo na sabihin, hindi kayo mamamatay. So hindi sila namatay. Ibig sabihin, tama ang dyablo nang sinungaling ang Diyos? Paano natin sasagutin yan? Di ba? Nagtaka kayo? Hindi naman sila namatay. Okay? Ang sasabihin ng iba, ay hindi sila mamamatay sa pagtanda nila, sana. Pero ngayon, mamamatay sila. So, delayed yon yung kamatayan. Hindi. Right there and then, sa puntong iyon na kinain nila, namatay kaagad sila. Papatunayan ko sila kung paano sila namatay. Genesis chapter 2. Anong ginawa ng Diyos nung ginawa si Adan, sa Eva? Hiningahan sila. Breath of life into the nostrils and they become living being. Hiningahan sila. Natanggap nila ang Spirit of God. The spirit of divine adoption. Meaning, anak siya ng Diyos. Natanggap niya ang katangian ng Diyos, the nature of God. Again, nature of God. Natanggap niya. Natanggap niyang sanctifying grace. He is like God. No? Nung ginawa siya. So, may physical life siya, suke. But, most of all, natanggap niya yung supernatural life, Zoe. So, may physical life, meron ding physical death. Merong supernatural life, meron ding spiritual death. Okay? So, saan natin kinuha yung supernatural death? Spiritual death. 1 John chapter 5, verse 16, merong kasalanan na nagtutungo sa kamatayan. There is a sin that leads to death. 1 John chapter 5. Ang tawag diyan, mortal sin. Kasalanan na nakakamatay. So, ang ginawa ni Adan at saka ni Eva, pagkain nila ng prutas, gumawa sila ng mortal sin. Okay? So, namatay. Doon pa lang namatay, nawala ang supernatural life nila. So, hindi nagsinungaling ang Diyos. Totoong namatay sila. Spiritual death. At ang spiritual death ay lalong mas masahol kumpara sa physical death. Spiritual death is infinitely worse than physical death. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong matakot na mamatay kayo physically. Mas matakot kayo kung mamatay kayo spiritually. Kaya hinahayaan ng mga saint na mapugutan sila ng ulo, magsasuffer, torture kasi mas nakakatakot ang supernatural, ang spiritual death. So, pinili ni Adan at saka ni Eva ang worldly wisdom kumpara sa divine wisdom. Ano yung worldly wisdom? Malalaman nyo ang good from evil.
Yun ang worldly wisdom. Mabubuksan ang iyong mata at magiging kagaya kayo ng Diyos. So, hindi nyo na kailangan ng Diyos. Ano yan? Worldly wisdom. Hindi divine wisdom. May dalawang klaseng wisdom. Wisdom, kaalaman ng kamunduhan, at divine wisdom, makukuha nyo lang sa sanctifying grace. So, dahil sa pride. So, mas pinili natin ang nilalang kumpara sa tagalikha. Mas pinili natin ang nilikha kumpara sa tagalikha. Ang tawag dyan, idolatry. Kaya ang idolatry, napakabigat na kasalanan. Idolatry, no? Kagaya ng mga superstitious belief, occultism, no? That is part of idolatry. Binibigyan natin ng value ang wala namang value. Sabi ni Scott Hahn, idolatry is binibigyan natin ng overvalue something na lilipas lang kumpara sa isang Diyos na hindi lilipas. Anything that we give value, like for example, yung iba, super value sa mga jowa natin, magpapakamatay na lang tayo dahil sa jowa na lilipas lang naman, kumpara sa isang Diyos na walang hanggan. So sa ugat ng lahat ng ating kasalanan is idolatry. Binibigyan natin ng sobrang value ang isang bagay dahil rin sa ating pride because of self. No? We want to live forever. Kaya gagawa tayo ng kasalanan. No? We want to live physically forever. So, kung tayo ay nabinyagan, we are living in Christ. Again, the life that we live is not our own. Huh? We become sons and daughters of Christ. Binuhos niya ang kanyang pagka-Diyos para maging tao, para tayo ay maging kagaya niya na Diyos. Romans chapter 6, verse 11 to 14. Okay? Tandaan niyo to. Ngayon na ikaw ay nabinyagan na, anak ka na ng Diyos. Consider yourself dead to sin, alive to God in Christ. Let not sin therefore reign in your mortal bodies. Dapat hindi nyo nahahayaan ang kasalanan na maghahari sa iyong mga katawan. Huwag nyong hayaan na ang isang kasapi ng inyong katawan ay magiging instrumento sa kasalanan. No? Ang kasalanan ay hindi dapat maghahari sa inyo dahil kayo ay hindi na ngayon sa ilalim ng batas, kundi sa ilalim ng grasya. Meaning, maikling salita, wala na kayong lusot na sabihin niyo hindi niyo kayang iwasan ang kasalanan dahil nasa ilalim na kayo ng grasya. Ibig sabihin ng grasya, kapangyarihan. Binigyan na tayo ng kapangyarihan dahil sa binyag, kapangyarihan na makakaiwas, makakatanggi sa kasalanan. Dati, wala pa silang kakayahan, wala pa silang grasya. But now we are under grace. So, ibig sabihin, sa binyag, we live in Christ, pero hindi ibig sabihin na tayo ay automatic na gagawa ng mabuti. Na tayo ay automatic na makakatanggi sa kasalanan. Taliwas sa turo ng mga ibang sekta na once you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, automatic babait ka na. No. Kailangan mo pa rin, kaya sabi, parating babalik-balik ang warning ni Jesus, manatili kayo sa akin. Sabi ni Pablo, huwag niyong hayaan, so may gagawin kayo. Magdidesisyon kayo, makikipaglaban kayo laban sa iyong sarili, sa inyong katawan. No? Hanggang kamatayan ng pakikipaglaban. No? So, ang baptism, hindi lang siya seremonya. No? Hindi lang siya rite of passage. Hindi lang yung magkatapos kain kayo ng lechon. Ang binyag ay pumasok tayo sa kasunduan sa Diyos Ama.
na ang ating buhay ay ibubuhay natin kay Kristo. So bagong nilalang na tayo, no? So bilang Kristiyano, we are Christians dahil sa isang kasunduan. He is our God, He is our Father, we are His children, we should love Him as a Father. No? Kaya lang nakakalungkot na wala na sa ating isipan. Kaya dapat nating i-remind. No? Covenant, may kasunduan tayo. He is our Father. Nawala na yung kahulugan sa atin. No? Kaya, ibalik natin, intindihin natin ng mabuti, at ituro natin sa ating mga anak, mga kamag-anak, at sa ating mga mga godchildren. Tayo mga ninong at saka mga ninang. Ano ba tawag natin sa mga pinagninangan natin? No? Yun. Kasama sila sa ating pagtuturo. So, isang malaking responsibilidad ang naging nabinyagan. So, alam ba natin ang araw ng ating binyag? Dapat markahan natin bilang special day ang ating binyag. No? Mas sabi ni Bishop Dusado, mas importante pa ang araw ng ating binyag kumpara sa ating birthday. Kasi yun ang araw na tayo naging supernatural being. Yun ang araw na tayo totoong nagkaroon ng buhay. So, napag-alaman ko na hindi pala ako nabinyagan kaagad. May 21, 1975. Ako ay pinanganak 1974. So, 1 year pala ako nabinyagan. So, May 21. So, dapat markahan nyo. Halongkatin nyo yung baul nyo kung kailan kayo nabinyagan. Make it very special kasi yun ang araw na nagkaroon kayo ng totoong buhay. No? So sa binyag, parang narinig nyo rin ang boses ng Diyos kagaya ng nabinyagan si Jesus. Sinabi ng Diyos, "You are my beloved Son. With you I am well pleased." No? Ikaw ang aking pinakamamahal na anak. Ako ay nagagalak sa iyo. Yun parating pasok yun sa isipan nung kayo bininyagan. Naririnig niyo sa inyong tenga at damdamin na parang sinasabi ng Diyos, ikaw ay kinakagalak kong, pinakamamahal kong anak. God bless us all. Okay. Sinong gigreet ko muna ngayon ang andito. Sister Araceli, Brother Harry, hello, good evening. Brother Jerry, John Marlo, good evening. Sis Juvic, Sis May, Brother Naven, Brother Ramel, good evening. Brother Roland, Sis Del, good evening. Extra points kayo ka Lord na nagtiyaga dito sa Zoom. Good evening din daw. Brother Naven, Brother Ramel pala. Closing prayer tayo. Sige po. Okay. Mga kapatid, lagyan natin ating isipan at puso sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral na iyong itinuturo sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Doc Ditching. Aming hinihiling sa banal na Espiritu Santo ang gabay upang mapagyaman ang mga ito at ang katuroan ng simbahan na iyong itinatag. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, brother, sa closing prayer. Thank you, brothers and sisters, for attending. Pwede magtanong, Doc? Yes, bro. Yung sa creation, yung literal ba yung kumain ng prutas si Adan at si Eva? Pwedeng literal, pwede ring hindi, pero hati ang mga theologians dyan, pero ang literal talaga dyan, na tayo ay may first parents. Dalawa ang ating first parents. Yun lang ang definite ang simbahan, na hindi tayo pwedeng maniwala na marami galing tayo sa
maraming parents. So, ang dalawang parents natin, nagkasala, nagrebelde sa pamamagitan ng pagkain. Pero ako, personal na belief ko is it is a literal fruit. Pero hindi sinabi kung anong fruit. No? I Oo. see. Pagdating doon sa yung pagkain o nabuksan ng kanilang isipan, Dok. Mm. Ano ba yun yung tawag nito? Bakit nilagay pa ng Diyos yung may nagtanong kasi niyan eh. Mm. Gusto ko lang linawin yung bakit nilagay pa ng Diyos yung isang puno na yun at saka bakit din na lang niya tinanggal na lang daw yun. Wala na lang, Yung no? ganun. Para everybody happy. Oo, parang ganun. Yun, oo. Kasi Parang wala dahil- nang kamatayan. Oh. Kasi ayaw ng Diyos na pagmamahal na sa pilitan. I see. So, binigyan niya tayo ng free will, no? Unfair naman na binigyan na tayo ng free will na wala tayong pagpipilian. Di ba? So, kailangan yung ating pagmamahal ay ilalagay sa pagsubok. Hindi maraming pagsubok, isa lang. So, hindi pwedeng matawag na pagpipilian kung walang pipilian. So, hindi naman yun, may nagtanong, bakit ginawa ng Diyos na mahirap ang kaligtasan? Actually, hindi mahirap ang kaligtasan kasi ganito. Kasama ng gift ni God sa atin, sanctifying grace, meron tayong preternatural gift. Yung preternatural gift na binigay niya sa atin, meron tayong complete control of our passion. Wala tayong, kagaya ngayon na madali lang tayong matukso, madali tayong mahuhumaling sa mga kasalanan. Hindi. Meron tayong complete control of passion dati. So, mahirap sa ating magkasala dati. Ang ginawa ni Adan at saka ni Eva, sinadya talaga nilang suwayin ang Diyos. Kasi gusto nilang maging Diyos na hindi na kailangan ang Diyos. Yun. So, hindi pwede, kaya nilagayan ng Diyos ng isang commandment. Isa lang ang commandment ni God. Yun lang. Ngayon, di ba, marami tayong commandments. Dati, isa lang. Kainin nyo lahat. Huwag nyo lang kainin to. Yun lang. Yun lang ang pagsubok na kailangan nilang malagpasan, na huwag lang nilang kainin yung isang. Lahat, pwede lang kainin. So, niligyan ng Diyos ng isa na kautusan para mapatunayan ang kanilang pagmamahal. Kasi ayaw ni Lord ng shotgun marriage. Napunta ka sa langit by default dahil wala ka namang pinili, hindi mo naman siya pinili. So, hindi makahulugan yung pagmamahal pag hindi napatunayan. Amen? Amen. Sige. Sakto, Dok. Para mas lalong deep Mapatunayan. yung pag-ibig talaga yung hindi sa pilitan, tama nga yun. Oo. Sige. Thank you, Doc. Thank you so Doc. much sa paliwanag. Okay. God bless. Bye-bye. See you next week. Bye, God bless. mga kapatid. Bye-bye, Doc. Thank you so Bye. much.